Alright, isa pong maulang Pasko sa inyong lahat mga kababayan. December 25, 2024. Ngayon po ay araw ng Pasko. Sana po mapayapa ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Bagamat umuulan, alam ko hindi po kayo magpapapigil sa pag-celebrate ng Pasko. Sapagkat ito po ang araw na kung saan sinilang po ang ating tagapagligtas mga kababayang si Jesucristo. Kaya napaka-importante po sa ating mga Pilipino ang ipagdiwang ang Kapaskuhan. At syempre, tuming Kapaskuhan, araw ng Pasko, ito po ang panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan, at sabi ni Sara Duterte, pagpapatawad. Napakinggan nyo na ba yung mensahe ni VP Sara Duterte? Sabi niya, tayong lahat daw ay tinatawag upang maging mapagpatawad. Yan mga kababayan. Mamaya, pakinggan natin itong kanyang mensahe. Pero bago yan, ito ang tanong, mapapatawad ba natin itong mga tulongges na mga palpak dito sa ating gobyerno? Madali ba magpatawad? Kasi mga kababayan, ito, meron na namang nadiskubre ang Commission on Audit dyan po sa Department of Education. Meron na namang kapalpakan. Ganyan talaga kapag inefficient ang isang tagapumuno ng isang ahensya, ay talaga namang palpak din ang serbisyo at palpak din ang pagpapatakbo ng isang ahensya. Katulad dito mga kababayan, tingnan ninyo nagsayang po ng pera ang DepEd. Yung pera na yan, di naman nila pera yan. Pera po ng taong bayan yan. Pera po galing po sa buwis ng taong bayan. Nangyari, DepEd nagsayang ng higit 1 bilyong pondo nung nakaraang taon. Grabe mga kababayan 1 bilyong, okay lang sana kung 100,000, 200, pero grabe mga kababayan 1 bilyong piso ang sinayang ng DepEd nung nakaraang taon. Basahin natin ang report Ibinunyag ng Commission on Audit ang paggastos ng Department of Education na nasa 1.64 billion pesos para sa unusable digital infrastructure project kahit na ang key components ng sistema ay hindi naibigay. Batay sa 2023 COA report, nagbayad ng DepEd ng higit 78% katumbas ng 1.356 billion pesos na halaga ng proyekto sa isang kontraktor kahit na may problema sa financial capacity at record kung saan madalas ay inaantala ang mga proyekto na ibig sabihin patuloy sa pagbabayad ng departamento sa kontraktor kahit hindi pa ito tapos. Ibig sabihin ang nangyari mga kababayan sa DepEd, nagbayad sila sa kontraktor 78% pero yung katumbas na accomplishment ay hindi ganun kataas. Actually, itong kontraktor na to may record pa raw na palpak na hindi ang daming proyekto ang naantala, hindi nakakatapos ng proyekto, pero etong DepEd nung nakaraang taon ay nagbayad pa rin 78% na ang katumbas ay 1.356 billion pesos. Ang nangyari dito mga kababayan, yung key components, yung pinaka-importanting component para at least kahit hindi tapos magagamit na yung proyekto, ay hindi pa naibigay o hindi pa na-accomplish ng kontraktor. Okay lang sana kung pwede na magamit yung proyekto, kaso hindi nga magamit kasi yung key components wala. Pero ang naibigay na ng ating DepEd ay 78%. Napakalaki na po niyan mga kababayan, halos tapos na yan. At ang katumbas na ay 1.356 billion pesos. Baka malakas tong kontraktor mga kababayan dito sa DepEd Secretary o sa mga namumuno dyan sa DepEd. Kasi hindi mo naman babayaran ng 78% na accomplishment kung hindi naman talaga 78 ang accomplishment. O kaya naman, yung program of works dapat ni-review maigi. Kasi mga kababayan, meron kami sa engineering, meron kaming mga program of works, mga work schedule, nakikita natin yung mga dapat gawin. So may mga corresponding percentage po yan. So dapat yung mga importante, yun po ang malalaking porsyento. At yung mga minor works, yun po ang maliliit. So dito mga kababayan lumalabas, ang laki na ng naibayad pero hindi pa na-deliver yung pinaka mga importanteng components ng sistema. O yan po yung nangyari dyan. So ibig sabihin, ayon sa COA, nagsayang po ng 1.356 billion pesos ang DepEd. Biro mo, 1.356 billion.
Ang laki niyan mga kababayan, pwede ka na magtayo ng ilang hospital yan. Ilang mga health center. Di ba? Kung yan ibinigay sa mga kababayan natin na mga may sakit, malamang nagsigaling na eh. Kasi minsan tayong mahihirap pag may sakit tayo, gumaling na tayo sa ospital, pero nung sisingilin na tayo, bigla ulit tayo nagkasakit. kasi na-stress tayo dun sa bayarin. At itong ating gobyerno ay kukunti lang ang sinasagot. Lalo na itong PhilHealth. Itong PhilHealth, napakababa ng nakukuha nyo dyan eh. So mga kababayan, sinayang lang nila 1.356 billion pesos ang sinayang ng DepEd. Gayun pa man, nilinaw ng COA na ang nasabing proyekto ay sa ilalim pa ni dating DepEd Secretary Leonor Briones. Leonor Briones pala. Hindi pala sa ilalim ni Sara Duterte. Kayo talaga, iniisip nyo agad Sara Duterte. Porke palpak iniisip nyo agad Sara Duterte. Hindi. Sa ito po ay panahon pa ni Leonor Briones. Okay? So, hindi po kay Sara Duterte to. Baka iba nag-react na, nag-comment na kayo. Palpak talaga yan si Sara. Hindi talaga marunong yan si Sara Duterte. Hindi po. Ang dating DepEd Secretary noong mga panahon na yon ay si Leonor Briones. Baka nawa mali kayo. Burahin nyo yung comment niyo. Burahin. Lumabas din na nagkaroon pa ng nagdag gastos dito ang DepEd, 22.6 million para sa extra maintenance fees at 9.6 million na manalaga para sa unused computer equipment na nadiscovering nakatanggap ng isang regional office. Ayan, ang daming gastos na nasayang. Napakabobo talaga ito. Dapat talaga ang nilalagay nyo sa mga ahensya ng gobyerno yung talaga magaling. Hindi yung kayo nagbabayad lamang ng utang na loob kasi pag ganyan, palpak talaga. Kinakailangan ng ilagay dyan yung magagaling. Hindi yung bayad utang. Marami kasi mga kababayan. Kaya nandun sa pwesto, bayad utang dahil sumuporta ng eleksyon, nilalagay. Dapat hindi ganun. Dapat qualified, experienced, at efficient. Ay yung mga kinakailangan eh. Hindi yung porke kaibigan mo at tinulungan ko ng panahon ng eleksyon, ilalagay mo na. Walang gagawin yan. Tatanga-tanga lang yan. Question din ng COA ang pag-award ng DepEd sa 697 million pesos contract sa piso ng isang joint venture kahit na ang isang kumpanya ay meron lamang 92 million pisong net worth na may ulat na palaging delay ng pagtatapos ng malalaking proyekto nito. Yan pa. Kasi alam niyo mga kababayan, ito real talk tayo sa BAC Bids and Awards Committee. Ito alam ko to mga kababayan eh. Minsan yung ano na yan, bidding na yan, formality na lang yan eh. Habang ginagawa yung budget niyan eh, habang hinihintay yung SARO, ginagawa yung mga program of works, alam na kung sino contractor eh. Tapos pag nag-bidding, wala yan, formality na lang yan. Kaya nangyayari, na-award itong mga malalaking proyekto sa mga hindi karapat-dapat. Naalala ko tuloy si Bongo. Ganyan po yung kay Bongo eh. Kahit hindi naman sila qualified, hindi naman sila AAA contractor, nakakatanggap sila ng mga proyektong pan AAA. Ang nangyayari, ginagawa nila, nagkipag-joint venture. Mga style nila, bulok. Ayan po mga kababayan, ang kapalpakan dyan po sa DepEd. Hindi po kay Sara Duterte yan Baka isisi nyo naman kay Sara Duterte. Yung mga sumunod, pagkatapos ni Briones, si Sara Duterte naman yung palpak din. Palpak pa rin. Kaya naman, ito yung mensahe ni Sara Duterte. Pakinggan nga natin yung mensahe ni BP Sara Duterte sa Kapaskuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas-palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Wow! Sana all! Ang sarap pakinggan mga kababayan, napakasarap pakinggan. Magmahalan, magbigayan, magpatawaran. Pero minsan dapat yung sinasabi natin, ginagawa natin di ba? Iba kasi yung lumalabas lang sa bibig, pero yung nasa puso iba. So sana,
Kung sinasabi natin ganyan, dapat ginagawa natin. Hinahalimbawa natin. Kasi karamihan sa mga dito sa mga politiko to. Politiko ay magagaling lang magsalita pero hindi naman isinasagawa yung sinasabi. So sana, Madam Vice President, yung sinasabi mo, isa pamuhay mo. 'Di ba? Kasi maraming tumitingin sa iyo, maraming tulonggis. Maraming naniniwala sa iyo. So sana yung sinasabi ninyo ay gawin ninyo sa totoong buhay. Hindi yung magaling lang tayo sa puro salita dyan sa harap ng media, sa harap ng mikropono. Pero pag talikod naman, parang demonyo tuloy. Hindi, di ba dapat walk the talk. Yan, ibig sabihin gawin ang inyong mga sinasabi. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Yan. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa. Amen. Lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Yan. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Okay, so yan mga kababayan, palakpakan natin Vice President Sara Duterte. Sana lang yung mga sinabi niya, ipinamuhay niya. At ito ang tanong. Total ngayon daw Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Patatawarin niyo ba si Sara Duterte? Parang humihingi na siya ng tawad. Para bagang sinasabi niya, patawarin niyo na ako. Kasi panahon na ito ng pagpapatawad, pagmamahalan, pagbibigayan. Baka pwede naman. Sorry na. Paig kayo, sorry lang. Sa lahat ng mga nangyari, na-discover natin dyan po sa DepEd at sa Office of the Vice President. Kayo ba, handa niyong patawarin itong ating Vice Presidente? Kasi nga, sabi nga sa Biblia, nasa Biblia ba ito? Ang Diyos po ay nagpapatawad. Tao pa kaya? Parang wala naman sa Bible yun. Ano lang yung kasabihan. 'Di ba? So, kayo, bahala na mga kababayan ang humusga. I-comment nyo nga mga kababayan, handa nyo bang patawarin si Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan? At kung may kasalanan man ang presidente natin, handa ba kayong patawarin ang ating presidente sa kanila mga nagawang kabulastugan dito sa ating gobyerno? Kaya bahala na po kayo po i-comment ninyo kung patatawarin ninyo. Pero ito lang naman para sa akin mga kababayan. Ang pagpapatawad po kasi kinakailangan ng repentance. Ang forgiveness comes after repentance. Kailangan mag-repent ka, talikuran mo yung ginagawa mong kasamaan, kabuktutan, bago ka patawarin. Hindi naman pag nag-sorry ka, sorry po. Okay na, pinatawad ka na, hindi. Kinakailangan mo mag-repent. At siyempre, kinakailangan mong aminin sa sarili mo na nagkasala ka. Kung hindi mo naman inaamin na nagkasala ka at itinuturo mo pa rin sa iba, nagsisinungaling ka, hindi mo tinatanggap yung kasalanan mo, paano ka patatawarin? Kailangan may acceptance na ikaw ay makasalanan. Kailangan may acceptance na nagkasala ka. At pagkatapos nun, humingi ka ng tawad, kinakailangan mo ng repentance, kinakailangan mo tumalikod sa iyong mga nagawang kasalanan sa kabuktutan, at pagkatapos nun, nandun na po ang kapatawaran. Kaya, ayan, mga kababayan, ayan po ang mensahe ni VP Sara Duterte, patawarin na raw natin siya. Kaya nasa sa inyo po, mga kababayan, ayun lang naman sa akin, patatawarin kita, kung unang-una, aminin mo na kasalanan mo, at tumalikod ka sa iyong kasalanan. Ganon din naman ang panuntunan ng Diyos 'Di ba? Na kailangan talagang may repentance. Okay, so yun lang po. Muli, maligayang Pasko at maligayang bagong taon po sa lahat.
Enjoy the rest of the day with your family and with your loved ones. At huwag masyadong magiinom. Wala na pong nakasulat, hindi po sinabi na ngayon po ay panahon ng pag-inom at pagwalwal. Hindi po gano'n. Ang sinabi po ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at pag-celebrate. Hindi po sinabing uminom maglaklak ka. Hanggang ikaw ay bumagsak na lang at hindi ka na nakauwi sa bahay. Pagdating mo sa bahay, imbis na masaya Pasko, away. Baka batuhin ka pa ng kaldero. Okay, so yun lang muli. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa lahat. Ingat po tayo lahat, guys. Ingat po. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. God bless po.